kinasuhan ni Frank Castro si Digong, di ba? Ng grave threat. Tapos na-dismiss yun nung Friday. Okay. Ito ngayon ang tingnan natin. Ano nangyari? O, ito ngayon ang ganap. Ito sabi ni Frank. Justice denied! Oh my God. Oh my God, Frank. Oh my God, Frank Castro. Iba talaga level ang tigas. Tigas ng muka. Ay, nako. Nakakadiri si Frank. Sabi niya, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro is appalled by reports that the QC prosecutor had dismissed the grave threats complaint she filed against former President Rodrigo Duterte for saying he wanted to kill her. Mamaya natin pag-usapan niya, Kenneth Reyes. Mamaya, kalma ka lang. Sabi niya, dismayado ako sa sinasabing pagbasura ng kasong grave threats na isinampa ko laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil di nito kinilala ang takot na dinala nito sa akin at sa aking pamilya. Para din itong pinagkait ang katarungan sa akin. Wow. Wow. Para natin yung balita. Mas masaya kasi pag pinanood natin yung balita. I know, Frank. Pinagkait na katarungan. Ito ang naramdaman ni ACT Nagkait na Teachers katarungan Party daw, List guys. Representative Franz Castro sa dismissal ng grave complaints niya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaunay ito sa umano'y pagbabanta sa kanya ng dating Pangulo sa kasagsagan ng issue ng confidential fund laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa mambabatas, nagpapakita lamang umano ito na hindi kinikilala ng prosecutor's office ang takot na idinulot nito sa kanya at kanyang pamilya. Sa ngayon, hindi pa nila natatanggap ang kopya ng desisyon ng piskalya. Ngunit pag-aaralan umano nila ito at muling kukonsultahin ng mga abogado para sa mga susunod na hakbang. Dismayado naman ang mga kapwa makabayang black lawmaker sa desisyon ng Quezon City Prosecutor's Office. Batay kay Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, nakakabahalang maging halimbawa na ang desisyon para sa mga red tagger at tila nagpapahiwatig umano na katanggap-tanggap na ang pananakot at pagbabanta sa buhay ng human rights advocates. May ganun drama sila, Sa pahayag naman ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel, kapag ordinaryong tao umano ang nag-tweet, hinuhuli kaagad. Pero ang dating Pangulo, kahit anya sa TV na nagbanta sa buhay ng iba, hindi pa rin napapanagot. Base sa inilabas na desisyon ng Quezon City Office of the City Prosecutor, hindi na ipakita ni Representative Castro na seryoso at tahasan ang ginawang pagbabanta sa kanya. Inilabas din umano ng dating Pangulo ang kanyang mga pahayag kasunod ng heightened emotion sa kasagsagan ng issue ng confidential fund at napabalitang impeachment laban sa anak nitong si Vice President Sara Duterte. Bilang ama, natural lamang anya na madismaya at depensahan ng kanyang anak laban sa political attacks. Dagdag pa ng piskalya, hindi pangkaraniwang isinasagawa sa publiko ang isang pagbabanta o death threat. Gayun din, bigo umano ang complainant na i-authenticate ang video na sinasabing pagbabanta laban sa kanya. Inamin kasi ng mambabatas na una niya itong nakita sa Facebook at YouTube. Wala umanong certification mula sa mga nasabing social media account at maging sa broadcast network na SMNI hinggil sa authenticity ng mga ito. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Yan. Bago natin ipagpatuloy ang ating mga pinag-uusapan ngayon, mga kotsero, as usual, ay mag-shoutout muna tayo sa mga ibigan natin sa Sendwave. Yan. So kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. Ay pwede na po ay magpadala na inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app at gawa kayo ng account. Lagay nyo ba account details yun dyan. At pwede na ay magpadala sa GCash, cash pickup at iba't ibang mga pawn shop. Yung nga, cash pickup pala yun. At iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo rin na yung promo code na Coach Jarrett, ayan sa taas. Sa inyo pong unang padala, ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya mga kotsero, gamitin na mo si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Alright. Okay, ano ba kasi, alam mo, Frank Castro, ganito kasi yan. Kung natalo, kung dinismiss ng QC prosecutor yung kaso mo, hindi yung prosecutor ang may problema, ikaw. Ikaw at abogado mo. Ganun lang kasimple yan. Kung dinismiss man ng QC prosecutor yung kaso mo, ang may problema dyan, ikaw at yung abogado mo. Bakit?
Kasi maski yung QC prosecutor, hindi nyo nakumbinsi doon sa elements na required regarding the violation of yun nga, grave threat. Regarding grave threat pala, di pala violation of grave threat. Regarding grave threat. May elements yan eh. May 3 elements yan, mga kotsero. At yung 3 elements na yun, dapat makikita mo dun sa sa complaint. Hindi yan tipong napagtripan ko mag-file ng kaso. So, dapat umusad to sa korte. Hindi. Kasi alam nyo mga kotsero, ang korte natin, napakaraming dinidinig na kaso. Kaya dumadaan muna yan sa prosecutor para ma-filter yung mga kaso na dapat bigyan ng atensyon ng ating mga korte, ng ating mga huwes. Ngayon mga kotsero, kung hindi nakumbinse yung prosecutor ng kanilang complaint, is it a miscarriage of justice? No. It's not. It's not a miscarriage of justice. In fact, mga kotsero, if anything, it just shows the invalidity of your complaint. Or baka ganun kahina yung yung i-file nyo na kaso. Ganun kahina yung i-file nyo na kaso, Frank Castro. Kasi hindi naman yan kung meron ka nung 3 elements na yon na required para ma-prove na merong grave threat upon your life or property or honor. 3 yan life, property, or honor. Kung totoo yun, di sana pinayagan ng prosek, di ba? Sana pinayagan ng prosek. Hindi naman pinayagan ng prosek. Basic yan, mga kotsero. Ang prosek kasi, syempre, ang pagbabasihan niya yung existing laws and jurisprudence. Hindi yan basta-basta. Kahit tanungin niyo si Fiscal. Kahit tanungin niyo si Fiscal Darwin. Yung mga sikat na fiscal na nasa social media community. Hindi basta-basta yan. Hindi basta-basta yan what do you call this? Nagdi-dismiss. Kasi dapat yung kanilang dismissal ay nakabase sa ating batas at yung mga dati ng hatol ng korte. Hindi lang basta-basta korte Korte Suprema. Jurisprudence Hindi lang basta-basta korte yan. Korte Suprema yan. So mga kotsero. Yun nga ang problema dito kasi ang drama na naman ng ACT teachers at syempre yung tatlong walang kwentang grupo sa Kongreso, yung Makabayan Bloc. Ito ay Gabriela. Yan. Sabi niya, "We are deeply concerned that this decision may establish a precedent for rabid red taggers, suggesting that it is unacceptable to intimidate and threaten the lives of human rights advocates." First things first, Arlene Brosas. First things first. Kung gusto nyong magkaroon ng krimen against red tagging, quote-unquote, it is not a crime. Hindi krimen na tawaging komunista ang isang individual. No, it's not. Kung gusto nyong gawing krimen ang pagtawag sa isang individual na komunista, then sumulat kayo ng batas. That will make it a violation of the law. Kasi wala naman batas sa ating bansa that punishes, quote-unquote, red tagging. It is not a crime. At kahit paulit-ulit pang sabihin ng mga dilawamping CPP tulad ng ABS-CBN, ng GMA, ng kung ano-ano pang mainstream media na ang red tagging ay quote-unquote masama. Wala akong magpaparusa dyan. Is it libelous? Kahit nga i-libel nyo, hindi pa rin papasok sa libel yan. Bakit? Is it libelous to call someone a communist? Paninira ba na inyong pagkatao kapag tinawag kang komunista? No, it's not. Communism is a political ideology. And those who believe in that political ideology are called communists. Is believing in a political ideology a crime? No.
Ano yung krimen? Pag sumali ka sa NPA. Yun ang krimen. Yun ang krimen. Pag sumali ka ng NPA, pasok ka na sa teroristang grupo. Matik yun. Matik yun. At ang tanging escape mo dyan ay kapag ikaw ay susuko. That's it. Wala ibang paraan dyan. Ano ba sinabi ni ano? Ito naman si... Ano ba to? Ito. Si Raul Manuel. Kapag ordinaryong tao ang nag-tweet, hinuhuli agad. Pero si Rodrigo Duterte, kahit sa TV na nagbanta sa buhay ng iba, di pa rin napapanagot. Okay. We're not, hindi natin pinagtatanggol si Digong. I mean, from a, ano ba? Hindi ko pa rin masabing moral perspective kasi there's nothing immoral about, talking. Wala namang immoral sa pagiging, sa pagsasalita. Wala namang immoral sa pagiging, Pero siguro, naging bastos ba siya? Probably. Sanin naman na tayong bastos si Digong. Kailan ba din naging bastos si Digong? Di ba? Is it, what do you call this? Is it unacceptable as a social norm? Yeah, probably. Pagiging bastos. O di naman katanggap-tanggap ever ang pagiging bastos ever. Hindi naman naging katanggap-tanggap yun. Ever. But it's not a crime. Hindi krimen yun. Hindi krimen yun. Pagiging Pagiging uncourteous, it's not a crime. Unless susulat kayo ng batas. Wag nating i-misconstrue o wag nating baguhin ang definition ng pagbabanta sa buhay sa pag-e-express ng opinion. Alam nyo yung pagbabanta sa buhay, eto bibigyan ko kayo ng sample ng pagbabanta sa buhay. Kapag ikaw hindi mo ko binigyan ng pera para tustusan ang pangangailangan ng revolusyon, susunugin ko ang negosyo mo. Yun ang pagbabanta sa buhay. Life, liberty, and property. Sinong gumagawa niyan? Pag ikaw hindi ka nagbigay para sa kilusan, pupuntahan ka dito ng mga bata namin, sisirain namin ang negosyo mo. Pag ikaw hindi nagbigay sa kilusan, pasasabugin namin ang mga traktora mo. Sinong gumagawa nun? CPP, NPA, di ba? Nakarinig na ba kayo dito sa tatlong mambabatas na to na sumita sa pagsingil ng illegal na revolutionary taxes ng CPP, NPA? Wala kayong narinig na ganun. Kahit kanino dyan, sa tatlong yan. Kahit saan dyan, sa tatlong na yan. Meron na bang pumuna sa illegal na gawain ng pagsingil ng revolutionary taxes ng CPP, NPA? Wala. Kahit ilan dyan sa tatlo na yan. In fact, mga kotsero, nakakatawa pa nga. Kasi, maski sa local elections, nire-recognize nila na kasama na sa SOP ang pagbibigay ng revolutionary tax, hindi pa ka revolutionary taxes Parang parang campaign permit sa CPP, NPA. Na na-expose yan dun sa what do you call this? Sa docu na pinroduce ni Senator Robin Padilla, yung shucks, ano ba title nun? The Memoirs of a Teenage Rebel. Doon siya napasok. Naalala niyo 'yon? Na lahat daw ng lugar kung saan merong NPA kapag panahon ng eleksyon at kampanya, kailangan yung mga local executives na tatakbo sa eleksyon ay magbabayad ng campaign permit sa CPP, NPA. Nanita ba itong mga taong katulad ni Raul Manuel doon? Wala. Mga kotsero, hindi natin pinatatanggol si Digong But there are real crimes. Merong mga totoong krimen na hindi pinapansin itong mga mukong nato.
Hindi pinapansin ng mukong na Raul Manuel, hindi pinapansin ng mukong na Arlene Brosas, at hindi pinapansin ng mukong na si, saan na yun? Franz Castro. Sinasabi nila, pinagbantaan, ano yung takot daw sa kanyang buhay, etc. etc. Yan. Yan. Dahil hindi nito kinilala ang takot na dinala nito sa akin at aking pamilya. Kasalanan mo yun. Hindi mo napatunayan sa prosek. File ka ng MR. File ka ng MR. Motion for reconsideration. Diba? May remedy ka naman eh. May remedy ka, Franz Castro. Paano nyo sasabihin na hindi kinilala ang takot nyo at, ano ito? Dakot, ito? Parang, sana, wag na nga dito kasi hindi kompleto. Dito na lang. Sana yun. Para din itong pinagkait ang katarungan sa akin. Paano pinagkait? Hindi ka pa nga umaabot sa korte. Hindi mo pa nga napapatunayan yung kaso mo eh. Tapos sabi mo, pinagkait? Langiya. Diyos ko. Alam niyo po, kung merong kung meron makakulangan dito, hindi yung prosek. Hindi yung prosek. Ang may kakulangan dito yung abogado ni Frank Castro. That's it. Kasi hindi nila nakumbinse yung prosek. Hindi nila nakumbinse yung prosek. So alam niyo mga kotsero, kung meron mang mga di ko lang alam kasi syempre yung mga nanonood ng live stream natin, wala namang pakiya kay Frank Castro. Hindi kayo naniniwala sa kanya. Kay Frank Castro. Pero hindi ho lahat ng mga ng mga Pilipino kapareho nating mag-isip. So sa mga kung makakapanood man ng video na to at maniniwala sila sa sinasabi ni Frank Castro na, uy, pinagkaitan nga naman ng hustisya si Franz Castro, etc. etc. Magising-gising kayo sa katotohanan. Walang ganun. Walang ganun. Oo, try nyong gumising, magkape-kape kayo ng konti, magising-gising ng konti ang diwa nyo. dahil hindi si Frank Castro dahil hindi yung prosek ang may kakulangan. Singilin nyo yung Frank Castro nyo. Dapat si De Lima kuning abogado. Hindi, si Tony Lavinia yung isa sa mga abogado niya. Marami siyang abogado, 5 in fact. 5 yung abogado niya. Yun lang. May problema dun sa mga abogado niya. Wala, natalo sa kaso eh. Ganun kasi talaga yun, mga kotsero. Kapag sa criminal cases, medyo mas mabigat ang required na na quantum of proof or quantum of evidence. Hindi basta-basta yan. Hindi basta-basta mga ebidensya ang kailangan dyan. Yun na nga lang, simpleng pag-authenticate ng video, hindi nila nagawa eh. Ano ba naman yung ipa-authenticate yung video sa SMNI? Itatanong mo lang naman sa SMNI, hihingi ka lang ng ng dokumento, sasabihin ng SMNI, oo, amin yan. Dito yan ginawa sa aming studio. Ano na naman kasimple yun? Hindi na nagawa. My goodness. Sabi ni Magnus, kung may kapangyarihan lang ako, itatapon ko siya sa North Korea. Actually, bagay siya sa North Korea. Mga komunista, mga tao doon. China din, papasa siya sa China. Mga komunista doon. Mga tao doon, puro komunista. Kaya hindi ko alam kung bakit may mga Pilipinong gustong-gustong makisama tayo sa China. Diyos ko, hindi mag-work mga kotsero ang sistema natin sa sistema sa China. My goodness. Lahat doon hawak ng gobyerno. Tapos yung gobyerno mismo bibiktima sa'yo. Uy, congratulations pala sa Taiwan ha. Anti-China uli yung kanilang presidente. Galit na galit ang China. Walang sayang daw investment nila. Kasi naman talaga nakialam ang China. Alam niyo mga kotsero, ang China nakikialam na sa mga eleksyon ngayon. Kinakabahan nga ako sa Pilipinas kasi sigurado ko makikialam ang China sa sa eleksyon natin eh. Sigurado ako dyan. Sigurado yan. So, ay naku. Congratulations sa sa Taiwan. Ay naku.
Ay, Mon, medyo, ako agree ako dito. Yung magiging election sa Pilipinas sa 2025 at 2028, this will be an America versus China elections. Mangyayari to. Hindi ako magtataka kung mangyayari to. Hindi ako magtataka kung mangyayari to. Kasi, that's a part of geopolitics eh. It's part of geopolitics. So, FJ Higante, sabi niya, curious lang naman ako, coach, if nakaharap mo din man sa tatlong moong na yan, kaya mo bang ipakitang kawalan ng respeto sa gaya nila? Ako kasi nagawa ko na minsan. Oo, gagawin ko yan, basta hindi na lang kayo content. Sasabayan ko sila, basta walang contempt. Ay, nako. Okay lang yun. Alright. So, mga kotsero, ganito lang po muna tayo for today's video. Okay, God bless all of you. Alright, please don't forget to like, share, and subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. And pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page. Okay, God bless all of you. Now, see you in our next live stream, guys. See you next time, guys. Bye!